ng mga Amerikano. September 1943, sumuko ang Italy sa Allied Powers. Subalit, nagpatuloy sa paglaban ang malaking bilang ng mga sundalong Italian hanggang sa pagsuko ng Germany noong 1945. June 1944, sinagawa naman ng Allied Forces ang isa sa pinakamalaking amphibious assault sa kasaysayan, ang Normandy landings na kilala din sa tawag na D-Day. Mula sa dalampasigan ng Normandy, tuloy-tuloy na pinalaya ng Allied Forces ang France, Belgium, Luxembourg at Netherlands. December 1944, tinalo ng Allied Forces ang counter-offensive ng mga German. Nakilala ang labanang ito bilang Battle of the Bulge. Sa pagdating ng April 1945, narating na ng pwersang Soviet ang labas ng Berlin, ang kapitolyo ng Germany. Dahil sa napipintong pagbagsak ng Germany at posibilidad na mahuli ng mga Soviet, pinili ni Hitler na magpakamatay kasama ang kanyang asawang si Eva Braun. Tinanggap ng Allied Forces ang walang kondisyong pagsuko ng Germany noong May 8, 1945. Tapos na ang digmaan sa Europe. Kaya naman, ibinaling ng Allied Forces ang kanilang buong atensyon sa Asia Pacific. April 1942, sumuko ang Persang Filipino-American sa Bataan. Naghudyat ang pagsukong ito ng pagbubukas ng anumang organisadong paglaban ng Allied Forces sa Asia Pacific. Gayunpaman, nagbago ang kapalaran ng digmaan sa pagpasok ng 1942. June 1942, ginapi ng mga Amerikano ang Japanese fleet sa Midway, kung saan 3 aircraft carrier ng mga Hapones ang napalubog. February 1943, nagapi naman ng mga Allied Forces ang mga Hapones sa Guadalcanal. Naghudyat ito ng pagsisimula ng island hopping campaign ng mga Amerikano at ang unti-unting pagbawi sa mga teritoryong nasakop ng mga Hapones. October 1944, nagapi naman ng Allied Forces ang Japan sa Battle of Leyte Gulf at nagawang makabalik ng mga Amerikano sa Pilipinas. June 1945, nagwakas ang Battle of Okinawa para sa mga Amerikano. Naging masyadong madugo at marahas ang Battle of Okinawa, kung saan 12,000 mga Amerikano ang nasawi, samantalang 110,000 mga sundalong Hapones at 40,000 mga sibilyan ang namatay. Dahil sa madugong labanan sa Okinawa, nagdalawang isip si Harry Truman, ang bagong Pangulo ng Amerika, kung itutuloy ba nito ang planong pagsalakay sa home islands ng Japan. Alam niyang kapag sinakop nila ang Japan, magiging 100 beses na mas malala ito kumpara sa labanan sa Okinawa. Para maiwasan ang direktang pagsalakay sa Japan, nagpasya si Harry Truman na gamitin ang bagong armas ng USA, ang atomic bomb. Unang binagsakan ng atomic bomb ang Hiroshima. Sa isang iglap, libo-libong mga Japanese ang namatay. Karamihan dito ay mga sibilyan. 3 araw makalipas nito, sumunod na binagsakan ng atomic bomb ang Nagasaki. Sa parehong araw ng pagbomba sa Nagasaki, sumalakay ang Soviet Union sa mga teritoryo ng Manchuria at Korea na nooy hawak ng mga Hapones. Dahil sa mga pag-atake na ito, pinili na ng mga Hapones ang pagsuko. Formal na sumuko ang Japan noong September 2, 1945. Naganap ang seremonya ng pagsuko sa barkong Missouri sa pangunguna